Salamat po sa pagbabantay sa kanya. Sabi ko at pinatahan ng anak ko. Stop crying na, nandito na po si Mommy. Hindi ka naiiwanan ni Mommy. Sleep ka na anak. Mommy, scared ako. Huwag ka mas scared, andito si Mommy po. May masakit pa ba sa'yo? Mommy, hold my hand. Inawakan ko ang kamay niya na mahigpit at habang pinapatulog ko siya. Di rin naman katagalan nakatulog siya habang nakahawak sa kamay ko. Are you okay? Magiging okay lang ako kapag naging okay na si Francine. Sabi ko kay kuya. Magte-text ako sa boss. Juliana? Nanlalaki ang matangong tumingin sa nagsalita. Shit! Paano niya nalamang nandito ako? Paano siya nakasunod? Ano ang ginagawa niya rito? Literal na patayo ako sa gulat nang makita siya. Nakatingin siya kay Francine na may pag-aalala. Go on, talk to him muna. Ako munang bahala kay Francine. Napalingon ako kay kuya. Ano bang ginagawa mo dito? Kinakabahan kong tanong. I followed your phone's GPS and it directed me here. Shit! Napabulong ako sa sarili ko. Go on, talk to him. Clear things out. Sabi ni kuya. Paano si Phil? I'll take care of Francine. If magising man siya, I'll explain to her. She'll always understand. Sabi ni kuya. Napabuntong hininga ako at lumapit kay Maxwell. Follow me. Sabi ko at dire-diretso ng lakad. Umabot kami sa rooftop ng ospital at doon ko lang siya hinarap. Umuwi ka na, wala kang mapapala dito. Wala kang mapapala sa akin. Sabi ko sa napakalamig na tono. What? I followed you here just to hear that from you? Wala naman nagsabing sundan mo ko eh. Ikaw tong sumunod dito eh. My heart says to follow you, Juliana. I think I deserve an explanation. Paano explanation? Na yung babaeng sinasabi mong mahal mo ay disgrasyada? Single mom? Maagang lumande? Mahirap. Di nakapagtapos dahil maaga nagkaanak at pagiging sekretary lang ang kayang gawin? O ayan, narinig mo ng lahat. Sasasantihin mo na ba ako? Nagbago ba ang tingin mo sa akin? Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw. Lahat na lalaking dumaan sa buhay ko nagbabagong tingin sa akin kapag nalalaman nilang single mom ako. At alam kong isa ka doon sa mga lalaking yon kaya makakaalis ka na. Sabi ko at aalis sa sana nang higitan niya ako sa braso. Ano ba? Kailangan ako ng anak ko. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Makitid? Juliana, I can even give you both the life you both deserve. I just need an explanation. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit mas pinili mong itago? Bakit kailangan mong iyakan mag-isa mga problema mo? At nararamdaman mo kung meron ka mang ako masasandalan mo? Sinasabi mo lang yan ngayon. Dahil nagugulat ka sa mga nakita mo pero marirealize mo rin na ayaw mo sa single mom. At mas mabuting hindi ka na makilala ng anak ko dahil ayokong masaktan siya. At umasang magkaroon siya ng ama. Kaya umalis ka na. I know what I am doing. Mahal kita at kasama sa pagmamahal ko sa iyo ang pagtanggap ko sino at ano ka. Kasama sa pagmamahal ko sa iyong mahalin din ang anak mo. I can be a father to her. If you will just let me. Ano bang alam mo sa pagiging magulang? Panigurado mapapagod ka lang sa amin. Binata ka, Maxwell, huwag mong sayangin ang oras mo sa amin. Sa akin na may sabit. Please, Juliana, give me a chance. I will prove to you that I can be everything you both need. Please? Juliana's POV. Lola Tiffany! Masiglang pagbati ni Francine nang dumating sila Maxwell. Di ko naman siya sinabihang bumisita. Siya lang to nagpupumilit bisitahin si Francine. Laging tulog si Francine na kapag bumibisita siya. Pina-transfer niya si Francine sa presidential suite. Tumanggi ako nung una dahil wala akong perang pambayad sa ganon. Kaso binayaran niya lahat na magagastos si Francine dito sa ospital. Pinakita lang niya yung resibo pero hindi binigay sa akin. You know each other? Tito Pogi. Anak, kilala mo siya? Sorry, Mommy. Francine, alam mong ayaw ni Mommy, diba? Sorry, Mommy. Huwag ka na magalit sa akin po, please. Explain to me muna. I will explain, pretty princess. Sabi ni Maxwell, kaya't sinaman ko siya ng tingin. Don't be mad at her. I'm the one to be blamed. Nung sinadjust ko na sabay tayong pumasok at umuwi, na-curious ako kung bakit di kayo tumatanggap ng bisita. Kaya nagpasama ko kay Eva noon na pumunta sa inyo. She's the one who opened the gate together with Tita Emily. Tapos I introduced myself and I told them that I want to court you. Akala ko protective lang talaga sila sa'yo since you're the bunso. Levi took the risk of you getting mad at him. Sabi niya yung approval daw is bukod sa approval mo. Dapat approve din daw sa isang pinaka-importanting tao para sa'yo. At doon ko nalaman that you have a daughter. I did everything to get her approval. Ako naghatid sa kanya sa school niya kaya napapansin mo. Late ako pumapasok nung before siya magbakasyon. I was also the one picking her up. You never knew kasi late kitang pinapauwi nun dahil ayoko malaman mo. Sorry, I should have told you. At hindi mo malang sinabi kay Mommy?
Kasi, Mommy, I wanted to be happy. Tito Pogi is so kind to me and treats me like his baby girl din. Tapos he loves me din po. He always tells me na he loves me like how much he loves you daw. Tapos kapag nasa work ka po, nung wala akong pasok, sinusundo ko ni Tito Pogi sa bahay. Tapos he's taking me on a date. Yung ginagawa din po natin. Sorry, Mommy, at saka siya po yung nagbigay ng necklace sa suot ko ng birthday ko. Pero nag-change na ako, Mommy, kasi sabi ko kay Tito Pogi, gusto ko same tayo na necklace, kaya yung gift mo na po yung suot ko, oh. At paano mo nalaman ng tungkol dyan? Nakita ko po sa drawer. May nakalagay na name ko eh. Sabi ng mommy, kapag naka-name sa akin, meaning that's mine. Eh di this is mine po. Thank you kasi binili mo yung gusto kong necklace. Same na tayo ng necklace. Happy na si Francine? She said happily at yumakap sa akin. Tsaka mommy, Tito Pogi makes me happy din kasi yung mga ginagawa ng daddy ng mga classmates ko, ginagawa din ni Tito Pogi sa akin. Tapos kita pag tinatanong ng mga parents na nagsusundo sa school, kung ano ko si Tito Pogi, ang sinasabi niya, daddy ko siya. Kaya masaya si Francine kasi birthday wish ko lagi. Magkaroon na daddy super bait. At yung love ako at ikaw. Si Tito Pogi yon, mommy. Pati anak ko, sinusulsulan mo? Sinamaan ko ng tingin si Maxwell na nakangiti lang. At ikaw, baby ko, akala ko ba may sakit ka pa? Bakit ang daldal mo? Ouch, mommy! Masakit po, tummy ko. Ulo mo yung masakit kanina lang. Ay, yung head ko po pala, mommy, masakit. Ouch! Mommy, call me yung doctor, masakit yung ulo ko po. Di ko alam pero natawa na lang din ako sa kartehan ng anak ko. But wait, how did you know Francine, Mom? Mas nauna kami nagkakilala kaysa sa inyo kaya wag ka mag-inarta dyan. I am a regular customer sa coffee shop nila. I bought one time and Juliana was the cashier. Tapos she has this very gorgeous assistant that greeted me. So kada punta ko sa HHC, I'm going there for two reasons na. For coffee and to see this gorgeous princess. I got mesmerized by Juliana's beauty too. Kaya ang nirecommend ko sa'yo noon ang HHC for having the best coffee for you to meet Juliana. Kaso, working na pala siya noon as your secretary. Then why didn't you tell me nung after yung bumisita sa opisina ko? Juliana was there. Aba, hindi ako nang hihimasok sa buhay ng ibang tao. I respect Juliana's decision to keep it a secret. Wala ako sa posisyong magdesisyon para kay Juliana at Francine. It's her call. At kung ayaw ipasabi, then I will keep my mouth shut. Why don't you talk muna? We will take care of Francine. Pwedeng ibaron dito Pogi si mommy muna, princess? Opo, masiglang sabi ni Francine. You've heard my side. What about your side? Kailan ko maririnig? I had my first boyfriend when I was 16. We dated for a year at alam mo naman mga mapupusok na kabataan that he got me pregnant without us knowing. Nalaman ko na nagpa-check up ako for me to take pills. Then, sinabi ko sa kanyang tinangga niya and he broke up with me. Pinagkalat sa school na buntis daw ako ng ibang lalaki. Pinagmukha pa akong malandi. Tapos nalaman ng magulang ko that same day at tinakwil ako kaya nag-drop din ako agad dahil si kuya nagpapaaral sa akin noon. Sa parents namin dumadaan yung perang pang tuition at allowance ko. Actually, expected ko i-disown ako ng mga magulang ko kasi I was always Kuya Shadow. Si Kuya laging magaling, matalino, the best. My parents only see me as a palamunin. So yun, pinalayas nila ako when someone came and pretended to be my best friend until my 7th month ang birthday niya. In-invite niya ako and I became a clown to them. Doon ko unang narinig yung pandiriri ng tao sa akin. Disgrasyada, maagang lumandi, pokpok. Alam ko hindi ako ganun pero nung magagawa ko. May ebidensya ng kalandian ko which was my tummy. Nalaman nila tita, kuya at ate Diana at simula nun silang umalalay sa akin hanggang mga anak ako. Umuwi si kuya dito pero hindi naman nila alam na magulang namin. Tinago nila ako para protektahan ako. Gustuin ko man magtrabaho noon pa kaso sabi nila wag daw. Alagaan ko na lang daw si Francine at sila nang bahala. So yun yung ginawa ko hanggang sa gusto ko na talaga mag-work. Gusto ko makaipon para sa anak ko galing sa pinagtrabahuhan ko. Kaya nag-apply akong secretary sa kumpanya ninyo. On Francine's birthday, Evan called me. I was listening on his phone while you're ranting about whatever is happening to you. Totoo naman eh, wala akong kwentang ina. Tama mga magulang ko, wala akong kwentang tao. Alam mo yung feeling na nainggit ka sa ibang tao? Kasi yung mga regalo nyo kay Francine halatang pinaghandaan. Samantalang yung nanay niya, first time magregalo, 500 pesos worth of necklace lang kinaya. Pero that 500 peso necklace you gave, it means a lot to her. Sige, compare mo ha. Let's say the necklace I gave was worth 1,000 pesos. But can you see what she did? She replayed the 1,000 peso necklace because she wants what her mommy gave her. That 500 peso necklace worth a lifetime for her.
It's always the thought that counts. Huwag mong tingnan yung halaga. Ang tingnan mo yung sayang maibibigay mo sa kanya. That's priceless. She wants everything you give her. Kung ano man na ibigay mo, it means a lot to her kasi alam niyang pinaghirapan mo yung pambili mo noon. She's considerate and she's like you. Buti siya nagman at ikaw ang kamukha niya. Kundi ang malas niya kapag nakimukha niya yung tatay niyang gago. Bakit ka nagstay, Maxwell? Kasi mahal na mahal ko kayo mag-ina. Kung itutulak mo ako palayo, huwag mo nang gawin. Dahil lalapit lang ako na lalapit sa'yo. Sa inyo. Nandito na ako, Juliana, para sa inyo ni Francine. May masasandalan ka na. You don't need to cry alone just because you feel sorry for Francine. Kung ano yung pagkukulang ng ama niya sa kanya, sa'yo pupunan ko yon. Basta tanggapin mo lang ako sa buhay niyo ni Francine. As if may choice ako. Napamahala sa'yo si Francine eh. Siya ang boss ko? Yes. Thank you so much. I promise hindi ko kayo bibigo yung dalawa. He said while kneeling in front of me. Maxwell's POV. After work, inihatid ko si Juliana sa bahay nila. Well, I also go here to bond with Francine, pero ngayon, nandito kami ni Juliana para kunin yung gamit at dadalhin niya sa trip namin to Paris for business. 1 week din kasi kami magsastay doon para sa business meetings, and may event akong attendan. I tricked her that I need my secretary para sumama siya, pero plano ko rin talagang isama si Francine since wala pa naman siyang pasok. Napagawan ko rin siya ng passport kaya pwede ko siyang isama. Bukas ang alis namin using our private plane. Mommy, Tito Pogi. She calls me Tito Pogi. Would it be better if she calls me Daddy na lang? But syempre, I will let her take her time. Ayoko i-pressure siya kasi all her life. If she only has her mom, kaya siguro nag-a-adjust pa siya. Anak, di ba nag-usap pa tayo kagabi? Aalis si Mommy at Tito Pogi bukas for work? Can I come? Please, Mommy. Ayoko lang 1 week, mamimiss kita. Francine said and cling her arms sa bewang ni Juliana. You wanna come with us? Agad naman tubango si Francine. Maxwell, that's her warning tone. Kapag sinama ka namin, will you promise not to get bored? Kasi Mommy and Tito will be there for work. Promise po, behave po ako. Niloloko ka lang yan ni Tito Pogi, anak. Huwag ka nakikinig dyan, sabi ni Juliana. Okay, pack your things. Nalaki ang mata nilang parehong nakatingin sa akin. Wala siyang passport, Maxwell. Anong pinagsasabi mo? Pinapaasa mo yung bata. I gave her Francine's passport at ngumiti. She already has. I got her a passport. Alam ko kasi hindi siya papayag na mawalay sa'yo for 1 week. Pack her things kasi maaga pong alis natin bukas. I already asked for Tito, Tita, and Levy's proposal. Approve na isama natin si Francine. As if on cue, bumaba si Tita Emily holding a small suitcase that I believe includes Francine's things. Oh, nandyan na pala kayo. Ito na yung gamit ni Francine na impahe ko na. Andyan na rin yung mga gamit niya panlamig. Tapos ito na yung bag niya for necessities na po pwede niyong i-hand carry. Hala, sasama po talaga ako, hindi niyo po ako iiwan? Nakaimpake na at may passport ka na. Obvious naman, anak. Nako, kanina lang wala ka sa mood. Nagtatantrums ka pa kanina habang umiiyak. Lolo, shush! Pagpapatahimik niya kay Tito Joseph, kaya natawa kami. Nilagay ko yung mga maleta nila sa sasakyan ko habang nagpapaalam sila sa bahay nila kasi doon kami matutulog sa kondo ko para mas malapit sa airport. Maxwell, ingatan mong mag-ina ha? I assure you po, we'll bring them home safe and sound. That's good. Sige na, para makapagpahinga kayo. Oy, Colette, pasalubong ni Tito ha? Wala nga akong money eh. Natawa kami sa sinabi ni Francine. Pagkarating namin, pinagsaluhan lang naming tatlo yung take-out na binili namin ni Juliana. Habang kumakain kami, di ko mapigilang mapangiti. Para kaming happy and complete family. Bakit ka nag-tantrums kanina? Narinig ko yung sinabi ni Lolo. Inaasar po kasi ako ni Tito that you will replace me na daw. Naniwala ka naman. Wala makakapalit sa baby ko, okay? Masyado kang pikon, anak. Mana sa'yo, Mommy? Mana sa nanay. Sabay na sabi ni Francine kaya't sinaman kami ng tingin ni Juliana. Suko na po. Sabi ko at inubos ng pagkain ko. You wash up. Ako na maghuhugas ng dishes. Ako na, anak. Maglinis ka na ng katawan. This is not the first time na dito sila natulog sa kondo ko, kaya may kwarto na si Francine dito. Babe, I'll wash the dishes. You and Francine wash up. Sige na. I said and kissed her forehead. Sure ka? Yup, I'm sure. Sige na, susunod ako sa kwarto after ko dito. Check on our things na lang so we can run to a nearest convenience store. Kung may kulang pa at need bilhin, I said. Okay, check ko na lang ng gamit mo. Alright. Hey, pretty princess, where's Tito's kiss? Francine walked to me and kissed my cheeks bago sila umakyat sa taas and I did my thing with the dishes too.
After I did the dishes, umakit na rin ako at mabilis na ligot saka tumabi kay Juliana sa kama namin. Shit, why does she always smell so good? I wrapped my arms around her at pinaharap siya sa akin. You smell so good, baby. I whispered and kissed her earlobe. Tantanan mo ko, Maxwell. Maaga tayong gigising bukas. I did not let her stop me. I crashed my lips on very soft and sweet lips. It's addicting. My lips go to her neck. Maxwell, she moaned. I stopped from what I'm doing and looked at her lovingly. I know what we've talked about. I plan to keep that promise to you because I respect you very much. Ayoko isipin mo yun lang habol ko sa'yo. There are just some times that I'm sleeping but please wake up from the reality kapag alam mo na sumusobra na ako. Eh paano kapag gusto ko rin? Babe, promises are important, so I will stick on to my promise to you, okay? Okay, sabi mo eh. Matulog ka na. Kapag sumilip si Francine dito at nakitang gising ka, hello from the other side ka talaga. Fine, I will sleep. I told you to make sure tulog na si Kulit eh. I automatically play dead when we both heard the door slowly opens. Mommy? Pabulong pang tawag sa nanay niya. Yes po. Is Tita sleeping? Yes anak, why po? I want to sleep beside you. I can imagine Francine pouting habang nagpapaawa sa nanay niya. I felt Juliana signal me to move backwards as she also moved. Kaya nag-move ako habang nagtulog-tulugan at naramdaman ko. Humiga si Francine sa tabi ng mommy niya. Sleep ka na, maaga tayo nga alis bukas. Kapag ginising ka ni mommy, bangon agad ha? Yes, mommy. Good night. I love you. I love you too. Good night, anak. She turned off the lamp at natulog na kaming pamilya.